Dahil nga sa mga nangyaring injury ngayon sa Dallas Mavericks at sa kanilang sunod-sunod na talo, unti-unti na nga silang bumabagsak ang tsansang makapasok sa play-in tournament. Maging ang kanilang head coach na si Jason Kidd nawawala na ng pag-asa sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos matalo kahapon ng Mavericks, inamin nga nito sa interview na dahil sa pagkawala ni Luka at pagtatamo ng injury ng mga key player, wala na nga sila ngayon tinatawag na first option o second option sa opensa. Kung sino lang naman nga daw ang magkaroon ng opensa at magandang pwesto, siyang hahayaan na gumawa. Yan na lang naman ang natitirang game plan ng coaching staff ng Dallas. Sa madaling salita, maging si Coach Kidd nawawala na ng gana at sumusuko na agad sa kampanya. Kahit man pilitin ng Mavericks na manalo, imposible rin naman silang mag-compete ng maayos laban sa mga lehitimong contender sa West. Kaya masasayang lang naman ang kanilang effort kung gagawin nila ito. Samantala, bago pa ganapin ang isa sa pinaka-anticipated game sa second half ng season sa laro ng Lakers at Boston Celtics, ilang beses muna nga pong nagyabang patungkol si Tatum matapos nitong sabihin sa interview na hindi nga po niya nakikita ang Lakers bilang rival ng Boston. 2 beses lang naman silang nagkakatapat bawat season kaya imposible nga daw ito. Ganyan nga kataas ang ego ngayon ni Tatum kahit man tinalo sila ng Lakers sa huling pagharap at kahit man lumakas ang lineup nito sa pagkuha kay Luka. Patuloy pa rin naman nga talagang minamalit ni Tatum ang prangkisa ng Lakers at sa naging laro, kahit man tinambakan ng Boston Celtics ang Lakers sa simula ng pinakamataas na 22 points, kamuntikan pa nga silang mag-choke matapos mapababa ito sa 4 points ni na LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Sadyang naputol lamang ang momentum ng Lakers matapos tawagan ng foul si Jared Vanderbilt. Sa last 4 minutes, napakaraming free throws nga ang ibinigay ng mga referee sa Celtics. 25 free throws kumpara sa 14 lamang na Lakers. Marami ang nakapansin na napakanipis ng tawagan para sa Boston Celtics habang hirap na hirap rin naman nga ang Lakers na makakuha ng free throws dahil wala nga pong tinatawag ang mga referee. Sa kabilang banda, kung parati nga kayong updated sa NBA MVP rankings, alam nga ninyo na nagpapalitan lamang sa unang pwesto at pangalawang pwesto sina Nikola Jokic ng Denver at si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC. Pareho rin naman nga binubuhat ng dalawang ito ang kani-kanilang team sa itaas ng West, kaya napakaganda at napakahigpit ng labanan lalo pat hindi rin naman ganun nagkakalayo ang kanilang statistical points. Sa parte ni Jokic, nag-average ito ng 29 points, 12 rebounds, 10 assists, habang si SGA 32 points, 5 rebounds, 6.2 assists. Ang pagkakaiba, mas mataas ang record ngayon ng OKC Thunder kumpara sa Denver Nuggets. Pero maaari pa rin naman ngang matigil ang usaping ito kung sino sa dalawa ang nararapat sa pagkuha ng MVP since masusubukan ito sa back-to-back games ng OKC at Denver sa darating na March 10 at March 11. Kung sino ang manalo dito, posibleng siya ang makakuha ng MVP award.